Good afternoon po. Gusto ko lang po sana mag-consult regarding po sa mga issues ko po sa mga kasama ko po ngayon sa school. Ano ba yung mga kaibigan mo? Kasi po, dati po, close po talaga kami. Tapos po, ewan ko po bigla na lang nagbago. Tapos, since last week, hindi po nila ako napansin. Tapos, ibang-iba na po. Hindi ko na po sila kasabay kumakain. Tapos, hindi nila po ako tinutulungan sa studies. Hindi po katulad ng dati. Tapos po, pag aalis po sila, tinatago po nila sa akin yung mga lakas nila. Tapos pag ako naman po yung magyayaya, ayaw po nila. May alam ka bang nangyari kung bakit nagsimula yan? Hindi ko po alam. Kasi po, may minsan, nagyayaya po sila uminom. Tapos po, pinapauwi na po ako ng nanay ko kasi po may mga may trabaho din po ako sa bahay kasi po walang mag-aasaga sa mga kapatid ko. Tapos, simula po noon, medyo nag-iba na po yung treatment nila sa akin. Hindi mo ba sinasabi sa kanila na may responsibility ka rin sa bahay? Hindi po, kasi nahiya po ako. Kasi po sila, naging mayaman lahat po sila, may mga kotse, tapos lumilakad po sila, mga total. Kami po, middle class lang, sakto lang. Yung may pangaraos lang po araw-araw, ganyan. Tapos po kasi yung pag-aaral ko na-apektuhan na. Kasi po wala na pong nagsusulat sa akin pag sa mga subject na hindi ko po alam. Tapos po, pag may mga report presentation, may sa mga 20 minutes sa akin, tapos nagiging lalong conscious po ako sa mga sinasabi ko. Tapos nawawala po ako sa mga dapat sabihin. Ano nasabi na nakapakwa rin yung pag-aaral mo? Yun nga po, lalo kung bumababa yung mga grades ko. Tapos, dahil ayoko po kasi nag-iisa, nagiging po yung utak ko na kailangan, yung nasa isip ko rin po na may kasama kasi po, nahihirapan po talaga ako. Wala na po nagtuturo sa akin. Tapos po, ayoko naman pong makisali sa ibang mga grupo kasi po, hindi po ako gaano komportable sa kanila. Naisip mo na bang mag-open sa kanila tungkol sa pinagdadaanan mo? Hindi po. Kasi po, yung una nga po, nahihiya po ako kasi baka pagtawanan po nila ako kasi para masayahin po kasi silang tao pag may mga seryosong bagay na ganyan. Tatawanan pa rin po nila kahit masaya. Tapos po, hindi po kasi sila concerned. Lahat po ng bagay para sa kanila, laro. Wala pong seryosong bagay. Kaya, nahirapan din po ako mag-open. Pag umpisa na po ako magsalita sa kanila, tatawa po sila ng tatawa. Hindi po sila seryoso. So, sinabi mo kanina, sinasabi mo na mas mature ka sa kanila? So, nakikita ko po, opo. So, paano naman nasasabi eh? Siguro po, kung sa pag-aaral yung pag-uusapan, mas matalino po sila. Pero dun po sa mga behaviors na pinapakita po nila, hindi. Kasi po, hindi po nila pinapahalagan yung pera kasi po marami silang ganon. Tapos po, hindi po sila aware sa mga salitang sinasabi nila kahit nakakasabi po. Sa tingin ko po, ako, mature na ako dahil naiintindihan ko yung mga taong nakapaligid po sa akin. Paano mo mas kayo mga kaibigan mo? Magulo po kasi sila eh. Halimbawa po, may mga dumaan na babae na medyo magulong buhok. Tapos, tuturo-turo po nila, tapos tatawa ng malakas. Tapos po, pag-test, kahit matalino po sila, nagkokopyahan po sila. Tapos po,
hindi po nila sinaseryoso yung mga bagay-bagay. Wala po silang ganun sa mga teacher. Halimbawa po, may sinabi ng isang teacher na opinion niya, pag alam po nila na mali yun, para sa pananaw nila, ipipilit po nila yung gusto nila kahit magka-conflict pa po sila. Tapos sa pagkain po, mga suga pa po sila kasi kain po sila ng kain, tapos kahit madumi na, tapos wala po silang pakialam after nilang kumain. Ganun po. Isip mo na bang lumayo sa kanila or iwasan sila? Minsan po, kasi po dun sa sitwasyon ngayon, parang ako po yung sinisisi nila. Bakit po nila ako dito nakisin? Bakit ka nila sinisisi? Kasi nga po, di ba po nung minsan, nagyayaya po silang uminom. Tapos, tumanggi po ako dahil nga po pinapauwi na po ako ng sandi ko. Yun po. Tapos, pero dati po, sinubukan ko na rin pong humiwalay sa kanila. Kaya lang, kasi parang ano po kasanggap po nila yung mga ibang kaklase ko. So wala rin po akong pupuntahan ng ibang tao para kasama. Ako lang po din mag-isa. Di ba nasabi mo kanina na mas mature ka mag-isip sa kanila? Hindi mo ba kaya na ikaw na lang mag-isa? Kaysa naman kasi kasama mo sila, tapos nahihirapan ka lang. Siguro po ngayon, dahil bago-bago pa lang issue, siguro po mahirapan akong mag-adjust simula din sa yung transition po na kasama ko po sila. Saka ako po, hindi lang isa lang. Hindi po sila kasama. Sa tingin mo, ano ang dapat mong gawin ngayon? Kasi nakakapansin ko, nagugulang pa talaga po ako. Hindi ko po alam yung gagawin ko. Kasi po, basta po, ang gulo. O sige, kung nagugulan ka, bigyan kita ng ilang minuto para makapag-isip. Tapos, tatanong na lang kita ulit mamaya. Hindi po. O sige, tatanungin kita ulit. Nakapag-isip ka na ba? Paano po kaya kung iwasan ko natin sila? Actually, hindi naman sagot yung pag-iwas sa mga kaibigan mo. Ang magandang gawin mo ay kausapin mo sila kung ano ba talaga yung dahilan kung bakit hindi ka nakasama nung araw na niyaya ka nila. Paano po kung hindi po nila ako maintindihan? Alam mo, ang tunay na kaibigan, kahit ano pa yan, kahit mahirap ang sitwasyon mo, kahit di nila naiintindihan, iintindihan at iintindihan nila yun. Magandang ideya po yung sinabi mo. Siguro po, nakapag-isip-isip na din po ako. Yung gagawin ko naman po kakausapin ko po sila, magpapakumbaba at saka maghihingi po ako ng tawad din po sa nangyari nung instant para po maintindihan nila. Kung hindi man po nila tanggapin yung sorry ko, at least po, nagawa ko na po yung part ko na mag-sorry po dun sa sitwasyon. Oo, siguro naman bilang kaibigan, maintindihan nila yun. At sa nangyari ngayon, o sa nangyari, sa sitwasyon na nagdaanan mo, naging lesson ko, di ba? Opo. Mas naging maayos na po yung naging maayos at naging clear na po yung issue po regarding po sa mga kaibigan ko. Thank you po kasi naging wide yung perspective ko regarding po sa kanila. Siguro po bukas sabihin ko na lang po sila. Sana po maging positive po yung outcome. Oo. Thank you po. Una na po. Babalik ka kung may kailangan ka. Thank you po.